Magandang gabi sa inyo mga kasabi, kamusta na po kayong lahat? Naway nasa mabuti kayong kalagayan at mag-iingat kayo palagi mga kasabi. Ang tatlong rason bakit bumabalik ang babae after kang iwan. Pakinggan nyo to mga boys ha, baka isa ka sa naiwan ng inyong mga asawa tapos ngayon ay gusto ka nang balikan. So eto yung mga rason ng mga kababaihan kung bakit ka nga ba ikaw ay babalikan ka niya. Ang una mga kasawi ay babaero, ayan. Siyempre ang mga kababaihan, yun, nang iwan sila ng kanilang mga asawa tapos sumama sa ibang lalaki. Kapag once na natuklasan ng isang babae na meron pa pala itong babae bukod sa kanila, siyempre doon na pumapasok na nagsisisi sila sa bandang huli. Bakit nila pinagpalit ang kanilang mga asawa? Ayan, bakit nga ba natukso sila? Bakit nga ba nagloko pa sila? Samantalang doon sa kanilang mga legal husband ay nagiging secured sila dahil sila lang ang mahal nito, sila lang ang babae sa buhay nito, pero pinagpapalit nito sa ibang lalaki dahil akala kasi nila ay yung pinagpapalit nila ay pinaka the best na ito para sa kanila, yung ni-replace nila sa kanilang mga legal husband, akala nila ay talagang eto na yung makakasama nila, pero hindi nila alam sa bandang huli kapag gawan sa nagsama na sila, doon nila matutuklasan na hindi lang din pala sila iisang babae, kundi mas marami pa. Kaya doon sila nagsisisi, bumabalik sila sa tunay nilang legal husband. Meron na silang kinukumpara kabit versus legal husband. So kapag nalaman nila ang tunay na ugali ng kanilang mga kabit ay bumabalik ito sa kanilang mga legal husband dahil meron na silang nakukumpara mga kasawi. Ayan lang po yung ating una na rason. Pangalawang rason mga kasawi is dahil nag-glow ang isang lalaki. Pansin mo, 'di ba minsan ang babae nagkakaroon ito ng thrill kapag ang isang lalaki ay gwapo ito, ayan. Kumbaga in short ay nakikilala nila yung kanilang legal husband dati na maayos ito, maayos manamit, gwapong-gwapo, malinis sa pangangatawan, tapos syempre matagal na nagsama, meron na silang anak, tapos syempre nagiging lusyang din yung mga kalalakihan. Kumbaga nagiging komportable na kasi sila sa ginagawin nila dahil syempre alam naman nila na talagang hindi na magluluko ang kanilang asawa dahil matagal na ang kanilang relasyon. Pero hindi nila alam kapag once na may babae na talaga naghahanap ng ganitong figure ng isang lalaki tapos sa iba nila, ayan, nakukuha ito. Kumbaga nagkakaroon ulit ng challenge ang isang babae na what if kaya dito na lang ako sumama siguro dahil ang bango-bango nito, ayan, malinis sa pangatawan, hindi mabaho. Ayan, kumbaga instead na dapat ang mister nila yung ipapag-glow nila, yung mister yung papaayusin nila, ang nangyayari ay naghahanap sila ng lalaki. Kapag once na nagsama na sila ng kanilang kabit, doon na nila nagiging lusyang ulit ang kanilang mga kabit. At nakita nila ang kanilang dating mister na gwapo na ulit ito, ayan, nagiging matipuno ang katawan, nag-gym, ayan, nagiging macho na ulit. Doon sila nagiging nasa-challenge na naman na balikan yung kanilang mga asawa dahil ang tunay na dugyot pala ay yung kanilang mga kabit na sinamahan nila mga kasi nagpalit nila mismo sa kanilang mga legal husband pero huli na ang lahat, 'di ba? Depende na lang 'yon sa mga kalalakihan kung babalikan pa nila ang kanilang mga asawa kapag once na sila ay iwan nito mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangalawa na rason. Ang pangatlo mga kasawi, hindi sila nagiging komportable. Kung mapapansin nyo, hindi kagaya ng kanilang mga legal husband na talagang nagiging komportable sila, yung matagal sila nagsama, talagang yung kampante na sila. Pero kapag nagsama sila ng kanilang kabit, ayan, hindi pa nila nakikilala ng buo ang pagkatao. Kumbaga meron pa rin itong tinatago, ina-hide sa kanila. Pero ang ending ay hindi nila natutuklasan. Hindi sila nagiging komportable sa kanilang pagsasama. Feeling nila ay meron pa rin silang tinatago sa isa't isa. Kaya ang babae nag-iisip ito, nagtithinking ito na talagang may comparison na sa kanila. For example, ang kanilang legal husband, kinukumpara niya sa kanyang kabit. Ang legal husband niya, nagiging open ito sa kanya. Pero yung kanyang kabit, hindi ito nagiging open sa kanya, 'di ba? Kung mapapansin mo, hindi na siya naging komportable sa kanyang kabit kasi feeling niya ay meron itong tinatago bukod sa kanyang pinapakita sa araw-araw at pakikisama sa kanya. Hindi unlike sa kanilang mga legal husband na talagang lahat ay binibigay para maging security ang utak nila, maging secured sila sa damdamin nila, yung wala silang iisipin, yung talagang secured ang pagmamahal nila dito dahil syempre dahil lahat ay binibigay para sa kanya. Pero hindi kagaya ng kanilang mga kabit na talagang meron itong tinatago para sa kanila, hindi agad-agad binibigay ang lahat-lahat.
mga kasawi. Ayan lang po yung ating pangatlo na rason. At syempre hindi mawawala yung advice sa topic nito. Lagi niyong tatandaan sa mga kababaihan before kayo na magloko, before kayo na iwan yung asawa ninyo, before nyo gawin yan, dapat isipin nyo ng mabuti kung ano ang magiging conclusion ng buhay ninyo kapag once na iniwan nyo si mister. Kasi maswerte na lang kayo kung babalikan pa kayo ng inyong mga mister kapag once na after nyong iwan sila, na pinagpalit nyo sila sa bagong lalaki, 'di ba? So, naswerte na lang talaga kung tatanggapin pa kayo muli na kahit na iniwan nyo sila mga kasawi. Pero sa ganitong sitwasyon, ikaw na lang talaga yung mahihiya. Tama ka pa sa iyong legal husband at babalik ka pa, 'di ba? Kaya sabi ko nga sa inyo, huli ang pagsisisi kapag nawala na sa inyo lahat ang pamilya mo at asawa mo. Yun lang po mga kasabi yung aking advice. Maraming salamat po sa patuloy na pagsuporta niyo sa akin, sa walang sawang pag-share at comment. Sa mga hindi pa po nakapag-subscribe mga kasawi, pwede kayong mag-subscribe, pwede na rin mag-follow para updated kayo sa topic ko araw-araw. Magandang gabi.